Keyway Icon 110 or Honda Beat F5 version 3. Anong brand ang mas preferred mo? Anong brand ang sasakto sa pangangailangan mo? At anong brand ang mas mananaig para sa iyo? Tutulungan kita na sagutin yan mga idol sa gagawin nating simple but useful comparison bago ka bumili at gawin itong partner pang araw-araw o panghanap buhay mo. At sa video na ito mga idol, magbibigay din tayo ng opinion regarding sa advantage and disadvantage ng dalawang motor na ito. Kaya tara, samahan nyo akong pag-usapan ang dalawang motor na ito. Welcome to Haji Moto Vlogs, and this is comparison between Keyway or Icon 110 and the new and improved the Honda Beat 110 F5 version 3. Let's go! So sisimulan natin sa kanilang presyo mga idol. Ang Keyway Icon 110 ay may halagang 58,900. Habang ang Honda Beat version 3 ay meron po siyang tatlong variant na pwedeng pagpilian. So meron siyang playful na variant. Ang presyo nito ay nasa 70,400. Para naman sa premium, meron siyang 71,400. With ISS po ito mga idol. At ang last, ang tricolor, ito ay limited edition lang mga idol. So meron siyang 74,400. At para naman sa looks mga idol, ang Keyway Icon 110 at Honda Beat version 3 ay talagang magkamukhang magkamuka. Meron silang aggressive design and slim body compact. Pag sinabing slim body compact is napakanipis nito, kayang-kayang i-drive sa mga mabibigat na traffic at mga pang daily use lang talaga mga idol. At syempre sporty look ang design nito, parehas na sila. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa is yung mga decals na nakakabit dito. Para sa Keyway Icon 110, meron siyang single minimal decals lamang. Pero pagdating naman sa Honda Beat, ay meron siyang mas maraming option na design ng decals. Kung gusto mong maraming design ng decals, dun ka sa playful. Pag gusto mo naman na minimal na decals lang or naka-emboss na model logo ng kanyang Honda Beat, is pumunta ka ng premium. Tapos pagdating naman sa tricolor is ito yung limited edition na meron siyang kulay na parang Gundam wing. So yung meron siyang blue, white, and black. Pagdating naman sa kanyang engine, parehas po silang 110cc, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, and 2 valves. At gumagamit sila pareho ng air cool para sa kanyang cooling system. Para naman sa fuel system nito mga idol, ang Keyway Icon 110 ay gumagamit ng carburetor. At ito ay merong mileage na 40 km per liter. Habang sa Honda Beat version 3 naman ay gumagamit ng PGM-FI, Programmable Fuel Injection. At ito ay merong average para sa kanyang mileage na 58.2 km per liter. Ang Keyway ay merong KEP o Keyway Eco Performance. Pagdating naman dito kay Honda Beat, ay meron po siyang ESP or Enhanced Smart Power. At pagdating naman sa kanyang transmission, parehas lang po silang fully automatic transmission na kung saan highly recommended po ito sa mga baguhan o gustong matuto dahil gas and go lamang ito mga idol. Pagdating naman sa performance, ang Keyway Icon 110 ay may maximum power na 8.8 horsepower at 7,500 RPM at peak of torque na 8.5 Nm at 6,500 RPM. Ang Honda Beat naman ay may maximum power na 8.68 horsepower at 7,500 RPM na may peak of torque na 9.21 Nm at 6,000 RPM. Pagdating naman sa bigat nito mga idol, ang Keyway Icon 110 ay may bigat na 98 kg dahil ito sa kanyang frame na ordinary frame metal lang ang ginamit. Habang sa Honda Beat version 3 ay meron lamang na 90 kg. So bakit 90 kg siya mga idol? Ito ay gumagamit ng ESAP
o yung tinatawag na Enhanced Smart Architectural Frame. Pagdating naman sa tire size nito, ang Icon 110 ay merong front na 80x90-14, habang sa rear naman ay 90x90-14. At ito po ay naka-tubeless pareho. Ganun din ang Honda Beat version 3. Ang front ay merong sukat na 80x90-14 at ang rear tire ay merong 90x90-14 na parehas lang po din naka-tubeless. Magkaiba lang po ang kanilang brand ng gulong. Pagdating naman sa kanyang body dimension, halos parehas lang po na merong haba na 1,780mm, lapad 1,110mm, at ang total na taas ay merong 660mm. Na may seat height na 742mm, halos pantay na pantay po sila mga idol. Kaya walang problema sa mga average height or sa mga merong average height lamang na Pinoy. Katulad ng 5'4", 5'3", so kayang-kaya dalhin. Pagdating naman sa suspension and braking system mga idol, para sa Icon ay meron po siya sa front na telescopic fork with single disc brake. Para naman sa rear ay single shock absorber with drum brake. Habang sa Honda Beat version 3 ay meron po siyang telescopic fork with single disc brake. Para naman sa likuran niya ay single disc brake with drum brake. Pero ito ay meron po siyang tinatawag na combi brake system. Ang kagandahan dito mga idol, meron siyang combi brake system kung saan 70% na pagpreno sa likuran ay bahagyang magpepreno ng 30% ang kanyang harapan. Kaya mas effective at mas reliable ito pagdating sa braking system. Pagdating naman sa comparison ng convenient features, ito mga idol, unahin natin ang kanyang lightning o yung mga ilaw na ginamit para sa motor na ito. Unahin natin si Icon 110 na merong all LED lights, magmula headlights, tail lights, signal lights, at syempre yung daytime running light niya. Habang ang Honda Beat F5 version 3 ay meron lamang na LED sa kanyang headlight at ito ang nagbago sa kanya magmula sa version 2. Pero ang kanyang tail lights at signal lights ay ordinary bulb pa rin ang ginamit nito. At pagdating naman sa console panel o dashboard nito, ay parehas po silang merong mix ng digital at manual speedometer. Magkaiba nga lang ang kanyang backlight. Kung gusto mo ng blue na backlight, ay punta ka sa Honda Beat version 3. Pero kung gusto mo ng light blue, punta ka naman sa Icon 110. Para naman sa ignition ay startup engine, unahin natin si Icon 110. Si Icon 110 ay meron siyang electric button with kickstarter mga idol. At pagdating naman sa ignition key nito ay meron po siyang shutter lock key. Habang sa Honda Beat version 3 naman ay meron po siyang electric and kickstarter with ACG. Alam niyo ba ang ACG? Ang ACG ay para po siyang full wave, alternating current generator. Ang kagandahan nito, mas malakas na kuryente or sapat na kuryente ang dinudulot nito na hindi nahihirapan mag-start up ng makina. Napakadaling i-start up ng makina pag meron kang ACG. At pagdating naman sa kanyang charging area, ang Icon ay merong USB charging port area. Habang sa Honda Beat version 3 naman, ay power socket outlet ang gamit. So ang pinagkaiba lang nito, si Icon 110 ay plug and play lang. Habang ito naman si Honda Beat version 3, kailangan mo lang bumili ng adapter, USB charger adapter para at least makapag-charge ka. Ang kagandahan dito, kung sakaling masira ang USB mo or yung adapter mo, hindi masisira yung outlet mo. Unlike kay USB, kung sakaling masira ang USB, papalitan mo na lahat yon. So, mamili ka na lang doon. So, parehas naman silang useful kasi anytime, anywhere, pwede ka na mag-charge. So, kung sakaling ikaw ay delivery rider, ay saktong-sakto sa iyo ito. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, ang Icon 110 ay meron 3.7 liters, habang ang Honda Beat version 3 ay meron na po siyang 4.2 liters. At pagdating naman sa kanyang underseat compartment, ang Icon 110 ay meron po siyang 12 liters, habang ang Honda Beat version 3 ay meron din siyang 12 liters. So, sa other features naman na meron ang Icon at version 3 ng Honda Beat ay meron po silang parehong utility hook at flat footboard. At ang kagandahan pa nito sa dalawa nito ay meron po silang pareho na side stand kill switch. At ayun na nga mga idol, simple lang naman ang ating ginawang comparison with regards dito kay Kiwi Icon 110 at
Honda Beat version 3. Ang aking opinion at mas pumabor lang sa akin mga idol ay syempre depende pa rin tayo sa sitwasyon, budget, at syempre mga review sa mga gumamit ng dalawang motor na ito. Kaya bago ako bumili ay syempre titignan ko muna ang sitwasyon or purpose ko dito. Kung pang daily use ba or gagawin ko tong partner sa hanap buhay. Ay dito na ako sa Honda Beat FI version 3. Bakit? Dahil sa taas ng gasolina, ay kailangan mo ng mas matipid na fuel system. The more na matipid sa gasolina, is the more na mas malaki ang earnings mo para sa pamilya mo. Pero kung budget ang pag-uusapan, ay syempre, dito na rin ako sa Icon 110 mga idol. Dahil kahit carburetor ito, ay mas matipid ito sa cost of maintenance and parts. Kung ikukumpara natin sa fuel injector. At kung ibabatay naman natin sa mga review na gumamit nito, ay pareho silang may issue mga idol. Pero para sa akin naman, nasa sa akin naman yan kung papaniwalaan ko o hindi. So ano mga idol, nakapili ka na ba kung anong motor ang sakto sa pangangailangan mo at sakto sa budget mo? I-comment mo nga yan para mapag-usapan na natin. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out!